Hi guys, Brazil here. Welcome back to my channel. Gagawin ko is get ready with me and then Chika Chika. I posted on my Instagram a picture of the Hourglass products that I received from Sephora PH. And then I asked you guys kung ano yung topic yung gusto yung pag-usapan natin. And then someone commented na like about abroad, something like that. So I was like, yeah, that's actually a really good idea. Someone commented about the visa as well. I'm planning to do a separate video, like sit down video, not getting ready about sa visa kasi gusto ko na nakafocus lang ako sa visa na topic. So I will do that. But this video is about like parang story time siya. Wala lang, pag-uusapan lang natin yung mga experiences and yung mga thoughts ko about kababayan nating OFW. And yeah, pasensya na sa lighting. Obviously, nandito ako. Wala ako sa filming room ko kasi sobrang gulo na filming room ko. Kailangan ko pa siyang ayusin. And so yung lighting pa iba-iba kasi we're using natural lighting right now. But I hope you guys don't mind. Anyway, magsa-start na ako guys. Nakikita niyo na yung aking bare face. Some of you will be shocked, but that's alright. Let's start. Okay, so magsisimula na tayo sa ating mukha earns. At yung topic natin ngayon is buhay abroad. Masaya ba? Malungkot? Masarap ba yung buhay dito? While nagme-makeup ako, so yan yung pag-uusapan natin. Anyway, I will be using the stuff that I got from Hourglass. Sephora PH sent me few items from Hourglass kasi available na yung Hourglass sa Sephora PH, guys. I will leave the link below. I'm pretty sure if you spend 1,300, free shipping siya. And as I said before, hindi ganun kamura yung mga items nila doon kasi of course it's Sephora. So madali lang ma-reach yung 1,300 na yun. This is not my first time using the items kasi I actually filmed the first impression review of some of the products. Kaya lang hindi ko siya natapos kasi I was so busy. It was Saturday I believe and then nanood kami ng footy and yeah, hindi ko natapos yung video. So kailangan kong i-delete and i-just wala nang first impression. Mag-ano na lang ako. Get ready with me featuring the Hourglass stuff. So, I'm gonna start with primer. I will be using the Hourglass Veil Mineral Primer. And I actually have a sample. Ito, nabigay sa akin ni Catherine of the Fabzilla sa YouTube. So, ito yung gagamitin ko kasi, diba? Kung may sample ka, edi gamitin mo yung sample, ubusin mo yung sample. Anyway, sa topic natin, guys. Ano na ako dito? 1 year and ika-count ko yung tourist visa pa ako, ha? So, nandito ako sa tourist for 6 months. I've been here for a year and 3 months kasi nga dumating ako dito mid-April last year. And alam niyo naman guys, if you watch my videos, yung dahilan na nandito ako kasi nandito yung aking Danny Boy. Pero nakatry na ako na mag-abroad dahil kailangan kong mag-abroad for work. And yun, hindi kaaya-aya yung experience ko doon. Kasi hindi ako ganun kasaya. And yun yung pag-uusapan natin. Kung like, you know, masaya ba siya? Thinking na, oh my gosh, nasa labas ka ng Pilipinas. Masaya ba talaga? Ano na? Kasi most people will think na ang ganda ng buhay mo kapag nasa ibang bansa ka, diba? Anyway, lagay ko na nga muna to. 5 minutes na yung clip. In fairness naman, akala ko din kapag you know, naka-abroad ako, magiging sobrang masaya ako. Right now, I'm really happy. You guys know that. Kasi, like, you know, kasama ko yung mahal ko, ganun. Pero, nung nagtrabaho pa ako sa US, hindi naman sa as in sobrang lungkot ko na miserable yung buhay ko. Hindi lang siya ganun kasaya. Hindi siya yung ina-expect ko na may experience ko. Kasi nga, diba, before pa talaga bata pa ako, sabi ko, hala, gusto ko talaga pumunta sa US, dream ko pumunta ng US, gusto ko makakita ng snow. And that happened when I saw snow, guys, for the very first time. Like, hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Sobrang saya ko na, as in, napaiyak talaga ako nung nakita ko yung snow. Sabi ko, ito na yun. Ito na yung sobrang, bakit ako naiiyak doon sa snow? Nakakaloka. Nung nakita ko talaga siya, guys, nagsenti talaga ako. Yeah, yung feeling ko noon, hindi ko ma-explain kasi sobrang ganda na kahit na hindi naman siya, like, you know, siguro pinakamagandang view sa buong mundo. Kasi nasa labas lang naman ang bahay yung tiningnan ko. Pero nung nakita ko talaga siya, sabi ko, wow, ito na talaga. Ito na talaga yung pinapangarap ko. Naloka naman talaga ako doon. Anyway, foundation muna tayo. I will be using the Hourglass Vanish
Stick Foundation. I am in the shade Warm Beige. So, ito yung foundation na sobrang daming nagsabi na maganda daw, ganun-ganun. And nagustuhan ko to actually, guys. And nung una, nung nilagay ko to sa mukha ko, sabi ko, hala, medyo dark siya. Pero nung na-blend ko na siya, okay lang pala siya. Again, if you guys watch my vlog, yung Saturday vlog ko, nung nanood kami ng footy, kasama yung friend ko, yun, ito yung suot ko na foundation. And I took pictures as well, actually. And then, meron din silang brush na sobrang cute, guys. And ginamit ko siya nung Sabado. And sobrang nagustuhan ko siya. Ang ganda niya as foundation brush. Like, look at that. See? Dark siya. First pag-blend. Pero mamaya, ano siya, magmamatch siya ng bongga sa skin. Which is good. Hindi to nag-o-oxidize. Parang nagiging light nga siya, pansin ko. Sa skin ko lang naman, hindi ko alam sa iba. So, dun sa Michigan, wala akong masyadong nakikita ng mga Pilipino. As in, wala talaga, guys. Kasi hindi din ako masyadong lumalabas dun eh. Hindi kasi ako nagda-drive nung nasa US ako. So, hindi ako lumalabas masyado. Nasa bahay lang ako lagi. Work, bahay. So, dun malungkot talaga ako. Kasi ako lang mag-isa. Tapos, yung bahay pa, sobrang layo niya sa Kabihasnan. Like, kung nasan yung office namin, malayo siya sa mga shops, as in malayo siya, plus hindi pa ako nagda-drive, plus ayoko din mag-commute, parang bahay-office lang talaga ako nun, and yun lang. Pero sabi ko, okay lang, carry lang to. Kino-convince ko yung sarili ko na okay lang. Pero again, hindi ako miserable, okay pa rin ako kasi I was working, so meron akong mga ginagawa, I was busy all the time. By the way, I'm using the Hourglass Arch Brow Sculpting Pencil. This one is in the shade Blonde. Hindi ko, as in, sobrang gusto tong, ano na to, tong pencil na to. Hindi ko alam ha, ako lang ba? Yung consistency niya kasi parang medyo creamy. Hindi lang siguro ako sanay na mag-work sa ganitong formula or ganitong consistency ng eyebrow product. Tatapusin ko lang yung eyebrows ko, guys, and then balik-kwentuhan tayo. Okay, tapos gagamitin ko yung aking Etude House Color My Brows in the shade brown ata to. Hindi ko alam, walang nakalagay sa packaging eh. Pero, yan yung eyebrow coat. Medyo light yung Hourglass na shade kasi nga blonde siya. So, magko-coat lang ako nitong darker shade para mag-match siya sa buhok ko. Medyo light pa rin siya, pero okay na yan. Anyway, balik sa kwento. So, yun sa Amerika, yun yung buhay. Masaya siya kasi, like, you know, may trabaho ka, tapos malaking sweldo, pero wala akong kasama, ako lang mag-isa, wala akong nakikitang Pilipino. Now, sa Cayman naman, it's a different story kasi sobrang daming Pilipino dun, guys. Before pa ako pumunta dun, hindi ko alam na mayroong Cayman Islands. Nung sinabi sa akin ng kumpanya na papadala ka namin sa Cayman kasi magtatayo kami ng bagong kumpanya dun, sabi ko, ha? Nasaan yung Cayman? Like, ano ba yan? Crocodile yan, nakakaloka. Sabi ng workmate ko, sobrang ganda daw dun, ang ganda daw ng mga beach kasi sa Caribbean siya. So sabi ko, okay. Tapos sabi din niya, malapit lang sa US, so okay lang. Pero guys, sobrang layo sa Pilipinas, as in sobra. Ay nako, yung trip ko papapunta dun, nakakaloka. I did a story time on that trip actually, pero dinelete ko na siya and I don't know. Yung pinakaunang tinanong ko sa HR head namin, yung sabi sa akin na papupuntahin ka namin dito. Sabi ko, nag-i-English ba yung mga taong doon? Kasi kapag hindi, ano na? Hindi ko alam. Caribbean, feeling ko meron ba silang ibang salita? Hindi ko alam. Wala akong kaalam-alam. Sabi niya, oo, English. So, yun lang yung tinanong ko. And hindi kasi ako mahilig mag-research sa kung saan ako pupunta. Pagdating ko na lang doon, guys, maraming mga itim. As in, mas maraming itim kaysa sa puti. Yung mga itim na nakakasalamuha ko doon, sobrang babait. Pero most of mga maiitim na nandun sa Cayman is taga Jamaica. So, malapit lang kasi yung Cayman sa Jamaica. So, parang yun yung pinakamalapit na country na malilipatan ng mga Jamaicans. So, nandun sila. Mas marami pa nga Jamaicans kaysa sa Caymanians. Like, ganun kadami yung population ng mga
itim doon. Aside from maraming itim, sobrang dami ding Pilipino guys. And alam ko na yung mga OFW, yung mga kababayan natin dyan na nasa abroad, once na makakita ka ng Pilipino, parang grabe, sobrang refreshing na parang wow, parang feel ko nasa Pilipinas agad-agad ako. Smile kayo agad, and parang friendship kayo agad. Like, saan ka sa Pinas? Ganun-ganun. Alam ko makaka-relate yung mga kababayan natin dyan na ganun. Kapag may nakita ka Pilipino, smile agad, na parang friendship kayo agad. Kasi parang meron kayo nung bond na yon na, galing ako sa Pilipinas. So, mas nagustuhan ko dun sa Cayman kaysa sa US kasi nga maraming Pilipino, and mas nakakasalamuha ako sa iba-ibang tao kasi nakakalabas ako ng bahay. Nagda-drive kasi ako doon. So, nakakalabas ako and alam ko kung saan yung mga shops. So, kapag nalulungkot ako sa bahay, pumunta lang ako ng shop. Kahit supermarket lang yan, pumupunta ako doon. Titingnan ko yung makeup aisle. Kahit na 3 lang yung brands na meron sila doon, makeup brand. Kasi, hindi siya ganun ka-develop when it comes to like makeup. Wala silang sariling makeup brand. Parang galing sa US lahat, or like, you know. By the way, my powder is the MAC Mineralized Skin Finish Natural in the shade Medium Plus. Yung concealer ko, I'm using the Too Faced Born This Way concealer in the shade Medium. Sobrang gustong-gusto ko tong concealer na to, guys. Okay, so yan na yung base. Maglalagay lang ako ng mascara. Feeling ko, ang haba-haba na ng chika ko, guys, I will be using the Maybelline Falsies Mascara. So, i-curl ko yung eyelashes ko. One of my all-time favorite mascaras as well. Tingnan nyo. Hala, ang bright. It's bright. Meron siyang, nagsisettle yung foundation ng konti sa eyelids ko. So, lalagyan ko yun ng primer mamaya. Anyway, gusto ko lang din sabihin na sobrang saludo ako sa mga OFW natin, guys. As in, sobra. Nagpunta ako sa Cayman, dun ko na-realize, ayoko umiyak. Kasi Cayman Islands, hindi siya malapit, guys. Sobrang layo niya sa Pilipinas. And if uuwi ka, you're gonna spend like almost 200,000 para makauwi. Siguro, aabot pa ng 300. So, marami sa kanila dun na hindi nakauwi. Like, 10 years na. And parang, I felt really bad kasi nagre-reklamo ako sa buhay ko dun eh. Sabi ko, bakit ba ganito? Like, ang layo ko. Tapos nakakauwi naman ako every year. Yun yung part ng contract ko noon kasi 5 years yung contract ko dun. Nakakauwi ako every year and I felt really bad sa mga tao dun. Nung nalaman ko na, hala, 10 years hindi pa sila nakakauwi. Sabi ko, hindi na ako magre-reklamo. Kasi hindi siya madali, hindi din siya mura. So, instead of going home, sa mga nakilala ko lang doon ha, hindi ito sa lahat ng nandun. Sa mga nakilala ko lang doon, instead of going home, tinatry na lang nila na dalhin yung pamilya nila sa Cayman. And meron akong kaibigan doon na Pilipino na nandun yung pamilya niya, nandun yung asawa niya, nandun yung anak niya, and ang saya-saya nila, guys. Kahit nang layo nila sa mga relatives nila, masaya sila kasi magkasama sila, you know? So, iba talaga. Ang puti-puti ng mukha ko. Nakakaloka tong lighting na to. Ang init-init tingnan, pero ang lamig-lamig naman sa labas. Nakakaloka si Weatherloo. Wait, blush muna tayo. I will be using the Ambient Lighting Blush in the shade Diffused Heat. Sobrang ganda ng packaging. Sobrang social. And that's what the blush looks like. Bongga. And I will be using my Broken MAC Peking MAC na brush. Anyway, yan. Gusto ko to kasi hindi siya, oh! It is pigmented. Hindi lang siya ganun ka-obvious. You know, hindi sa lahat ng oras masaya. Hindi din naman sa lahat ng oras malungkot. Kailangan mo lang talagang tingnan yung positive side ng buhay. Kasi like, reklamo ako ng reklamo nun eh. Pero nung nakilala ko na yung ibang Pilipino, tus nalaman ko yung mga storya nila, sabi ko, I'm still really, really lucky. Nakapunta ako sa Jamaica. And as in, sino mag-aakala na makakapunta ako ng Jamaica? I had to go sa Jamaica kasi nandun yung pinakamalapit na US Embassy. And nung nandun ako sa Cayman, wala pa kasi ako ng US visa. So, kailangan ko kumuha ng US visa and walang US Embassy sa Cayman Islands. So, kailangan ko pumunta ng Jamaica. Sobrang dami kong natutunan, sobrang dami kong na-realize sa buhay. Ito walang etsyos. Kahit saan ka man makapunta, at least ako, kahit saan ako makapunta, iba pa rin talaga sa Pilipinas. Like, walang mako-compare sa bansa natin. Iba yung saya talaga ng Pinas. Dito guys, like, wala kang makikitang mga tambay sa labas. Hindi ko nakita yung kapitbahay ko dito sa kabila. Yung kabila lang alam ko kasi parang
lumipat sila, nandito na kami. So, parang during those days na naglilipat sila, parang nakikita namin sila sa labas. So, nakita ko yung mukha nila pero never na, hey neighbor, walang ganun. So, iba talaga yung saya doon. Kaya, lagi namang nilulook forward yung pag-uwi ng Pilipinas kasi iba talaga guys. And kahit na sedan, sasabihin yan na iba talaga yung saya doon. Sa lahat na nagtatanong kung masarap ba yung buhay dito, masarap naman kung kasama mo yung mga mahal mo sa buhay, masaya. Pero, siguro iba yung case ng iba. Like, kapag pumunta sila sa ibang bansa, tapos mag-isa lang sila, wala silang relatives, wala silang ni isang Pilipino na nakikita. So, iba't din naman talaga yung lungkot kapag malungkot yung sitwasyon, lalo na kapag nasa ibang bansa ka. Hindi ko alam kung paano ko i-close tong video na to. Tapos na ako guys. I'm not gonna use the Hourglass na lipstick. Girl lipstick ata to tawag dito. Tapos yung shade niya, Lover. Kasi ginamit ko to nung Saturday and nagka-transfer siya. Hindi din siya matte. So, I will be using a lip liner. So, kukuha lang ako ng lip liner kasi wala akong lip liner dito. One sec. Okay, so yung gagamitin ko na lip liner is the MAC Lip Pencil in the shade Soar. Yan. Yan, Soar. Ayan, ganyan yung shade niya guys. Ang ganda diba? Tapos matte pa siya. I really like this one. And, yan na. Hindi ko gagalawin yung buhok ko. Hindi ko siya isi-straight. Amay! Aalis ako. Pumunta ako sa city today. So, yun. And gusto ko lang magpasalamat sa nag-comment sa Instagram ko. Kasi tinanong ko kayo guys kung ano topic yung gusto nyo. And someone said, yeah, about like abroad nga. And sabi ko, yeah. And let me know below kung ano yung topic na gusto nyong pag-usapan natin next. So, I hope nagustuhan niyo itong video na to. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye! Mwah.